Pinalayas ng walang laban, ninakawan ng asawa at ng mismong kabit nito. Habang nagpapakasaya sila sa yaman ng pamilya Montemayor, itinapon si Weng sa malakas na ulan, dala lang ang isang lumang palayok. Pabigat ka lang, hampas lupa. Sigaw ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggan. Pero tapos na ang pag-iyak. Sa pagbangon niya mula sa putik, ang palayok na ito ang magluluto ng kanilang pagbagsak. Hanggang saan magliliyab ang galit ng isang pusong inagawan ng lahat. Hayaan mo na siya sa kusina, Tricia. Siya lang naman ang tagaluto natin na walang bayad. Wala na ngang maibigay na anak kay Leandro. Amoy mantika pa ang buong pagkatao. Ang mga salitang iyon ay tila matutulis na patalim na humiwa sa malamig na hangin ng bulwagan. Sumunod ang boses ng isang nakababatang babae, puno ng pandidiri at pagmamataas. I know, tita. Nakakahiya nga tuwing may bisita tayo. She looks like a maid. Hindi bagay maging isang Montemayor. Sa kabilang dulo ng nakakawang na pinto, nakatayo si Isabela, na mas kilala ng lahat bilang Weng. Ang kanyang mga kamay ay namumula at nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang mainit na porselanang mangkok. 4 na oras siyang nagtiyaga sa harap ng nagbabagang apoy upang palambutin ang nilagang baka na paborito ng kanyang asawang si Leandro matapos itong dumaing ng pananakit ng tiyan kaninang umaga. Ang matinding paso sa kanyang mga daliri ay walang binatbat sa tindi ng pagguho ng kanyang pagkatao nang marinig niya ang panlalait ng kanyang biyenang si Doña Felicidad. Isang mapait na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang pumasok at ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit pinili niyang lunukin ang kanyang luha. Baka nagbibiro lang sila. Pag-aalo niya sa sariling isip. Kailangan niya si Leandro. Ang kanyang asawa ang magsasabi sa kanila na may halaga siya, na hindi siya isang katulong lamang. Taglay ang kapirasong pag-asa. Tahimik siyang naglakad patungo sa silid-aklatan kung saan madalas magtrabaho ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggan. Ngunit ang pag-asang iyon ay naging abo ng marahan niyang itulak ang pinto ng silid. Ang mainit na mangkok ay muntik nang dumulaa sa kanyang mga manhid na kamay. Sa harap ng mamahaling mesa na yari sa mahogany, nakita niya si Leandro na mahigpit na nakayakap at nakikipaghalikan kay Tricia. Ang babaeng kanina lamang ay nilalait siya sa sala, ngayon ay nag-aangkin sa kanyang asawa. Ang kanyang dibdib ay sumikip ng labis, ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila martilyong dumudurog sa kanyang mga tadyang. Natigilan si Leandro nang makita siya, ngunit walang bakas ng pagkagulat o pagsisisi sa mga mata nito. Inayos lamang nito ang gusot na kurbata at tiningnan si Weng mula ulo hanggang paa, na tila ba isang maduming basahan na nakakalat sa kanyang paningin. Bakit hindi ka man lang marunong kumatok? Malamig at puno ng inis na tanong ni Leandro. Look at you, Weng. Tingnan mo nga ang sarili mo. Nakakahiya ka. I deserve someone who actually knows how to be a wife. Hindi yung parang alila na walang alam, kundi mag-amoy sibuyas. Tila gumuho ang buong mundo ni Weng. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay mas masakit pa sa anumang sampal. Bago pa siya makapagsalita at maipagtanggol ang nadurog na puso, pumasok si Doña Felicidad sa silid. Bit-bit ang isang lumang kwaderno. Ito ang natatanging talaan ng mga lihim na resipe ng lola ni Weng na iniingatan niya ng higit pa sa kanyang buhay. Tamang-tama, at nandito na rin ang magnanakaw. Matigas na akusasyon ng matanda habang nakatingin ng matalim kay Weng. Nawawalan ng malaking pondo ang restaurant natin. At sino pa ba ang kukuha kundi ang isang patay gutom na galing sa estero? Ginamit mo pa ang mga bulok mong lutuin para pagtakpan ang pagnanakaw mo. Umiling si Weng ng sunod-sunod. Ang kanyang mga luha ay nag-uunahan na sa paglandas sa kanyang mga pisngi. Wala po akong kinukuha, Mama. Leandro, alam mong hindi ko kayang gawin iyan. Ginugol ko ang buhay ko para sa pamilyang ito. Lumapit si Tricia at inagaw ang kwaderno mula sa kamay ng matanda.
Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa labi nito. Habang walang nakapansin sa gitna ng kaguluhan, palihim na pinunit ni Tricia ang isang mahalagang pahina sa gitna ng kwaderno at itinago sa loob ng kanyang palad. Matapos iyon, walang pakundangan niyang itinapon ang natitirang mga pahina sa paanan ni Weng. "You are fired, Weng. At bilang asawa, you are replaced," wika ni Tricia ng may pagmamalaki. Hinawakan ni Leandro ang braso ni Weng at marahas siyang kinaladkad palabas ng silid, pababa ng hagdan, at patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Nagmakaawa si Weng, humagulgol, at pilit na kumapit sa braso ng lalaking minahal niya upang hilingin na pakinggan siya, ngunit ang puso nito ay naging yelo na. "Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng pulis para ipakulong ka," malamig na banta ni Leandro. Bago tuluyang itulak si Weng palabas ng tuluyan, inihagis ni Doña Felicidad ang isang lumang palayok na pagmamay-ari ng lola ni Weng. "Iyan lang ang dala mong basura nang pumasok ka sa pamamahay ko. Iyan lang din ang dadalhin mo palabas." Ang mabigat na pinto ng mansyon ay sumara ng may matinding puwersa na humawi sa hangin, nag-iwan ng nakakabinging katahimikan at matinding pag-iisa para kay Weng. Wala siyang dalang damit, walang pera at wala nang matatawag na pamilya. Bumuhos ang malakas na ulan mula sa nagngangalit na kalangitan. Ang malamig na tubig ay humaplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Nakaluhod si Weng sa maputik na daan, basang-basa at nanginginig sa matinding ginaw at sakit. Dahan-dahan niyang inabot ang lumang palayok. Ang kanyang mga daliring namumula at may mga paltos mula sa pag-aalaga ng apoy ay marahang humaplos sa magaspang at may lamat na gilid ng palayok. Sa gitna ng kanyang kalunos-lunos na sinapit, ang malamig na putik ng palayok ang tanging nagbigay sa kanya ng alaala ng init ng yakap ng kanyang lola. Ito ang natitirang katibayan ng kanyang pagkatao na hindi kailanman maagaw ng mga Montemayor. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib, na tila ba pinoprotektahan ang huling piraso ng kanyang puso na hindi pa nadudurog. Tahimik siyang naglakad sa gitna ng dilim, walang patutunguhan, walang masisilungan. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng kawalan ng pag-asa. Mula sa likuran, isang marangyang sasakyan ang mabilis na dumaan, sinadyang idaan sa malaking lawa ng putik kaya't tumalsik ang maruming tubig sa buong katawan ni Weng. Bumaba ng bahagya ang salamin ng sasakyan at sumilip ang isang pares ng malamig at walang pusong mga mata bago ito tuluyang lumayo at naglahos sa dilim ng gabi. Ang lamig ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Hindi na kinaya ng kanyang isip at katawan ang bigat ng panlilinlang. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin at ang huling naramdaman niya ay ang malamig na aspalto bago siya tuluyang nawalan ng malay habang ang lumang palayok ay nanatiling ligtas sa kanyang mga bisig. Unti-unting nagbalik ang kamalayan ni Weng, kasabay ng pamilyar na amoy ng pinakuluang luya at lumang kahoy. Ang higaan niya ay matigas na papag at ang kumot na nakabalot sa kanyang nanginginig na katawan ay manipis at kupas na. Nang idilat niya ang kanyang mabibigat na mata, ang unang bumungad sa kanya ay ang kulubot. Ngunit maamong mukha ni Manang Rosa, ang dating mayordoma ng mga Montemayor, na pinatalsik din ni Doña Felicidad ilang taon na ang nakararaan. Walang salitang namutawi sa labi ng matanda. Tanging ang mahigpit at maiinit na yakap nito ang sumalubong kay Weng. Sa bisig ng isang taong kapwa itinapon ng malupit na tadhana, doon tuluyang bumigay ang nagpipigil na dibdib ng nakakaawang asawa. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa matinding hagulgol, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng duster ng matanda. Naramdaman niya ang magaspang na palad ni Manang Rosa na humahagod sa kanyang likuran, isang tahimik na pag-alo na mas may paninindigan kaysa sa anumang pekeng pagmamahal na natanggap niya sa loob ng naglalakihang pader ng mansyon. Kinabukasan,
Tinitigan ni Weng ang gintong singsing sa kanyang palasingsingan. Ito ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa lalaking dumurog sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niya itong hinubad at hinaplos nang may kasamang malalim na buntong hininga. Ang paboritong sanglaan sa kanto ng palengke ng General Santos ang naging saksi sa tuluyang pagtalikod niya sa pangalang Montemayor. Ang maliit na halagang kapalit ng sumpaan nila sa altar ay hindi niya ginamit upang bumili ng magagarang damit o pampaganda upang makaakit ng bagong kakampi. Ibinuhos niya ang lahat sa pamilihan. Bumili siya ng mga murang sangkap, ilang kilong bigas, at isang pinagtagpi-tagping kariton na yari sa manipis na plywood. Ito ang kanyang magiging bagong kaharian, ang sandata niya upang muling bumangon. Pagsapit ng madaling araw, habang balot pa ng hamog, ang masukal na eskinita ng lugar ng mga squatter, sinimulan ni Weng ang pagpapaningas ng apoy. Ang mga tuyong kahoy ay dahan-dahang nagliyab, nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na mga palad. Ipinatong niya ang lumang palayok ng kanyang lola sa ibabaw ng nagbabagang uling. Habang iginisa niya ang bawang at sibuyas, ang usok ay pumailan lang at humaplos sa kanyang mga mata. Hinayaan niyang maging dahilan ang usok upang malayang pumatak ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat paghalo niya sa sandok ay tila pagdurog sa mga mapapait na alaala, at ang bawat pagkulo ng sabaw ay simula ng kanyang panibagong pag-asa. Itinulak niya ang mabigat na kariton patungo sa maingay at abalang bagsakan ng isda sa palengke. Sa unang mga oras, walang pumapansin sa kanyang munting tindahan. Sanay ang mga tao sa maduduming karinderya sa paligid. Hanggang sa isang batang yagit, payat at madungis, ang tumayo sa di kalayuan at palunok-lunok na nakatingin sa umuusok niyang kaldero. Walang pag-aatubili, sumandok si Weng ng isang mangkok ng mainit na sabaw at kanin. Sabay abot sa bata nang walang hinihinging kapalit. Ang matamis ng ngiti ng musmos at ang mabilis nitong pag-ubos sa pagkain ang nakapukaw sa atensyon ng mga pagod na kargador. "Pabili nga rin kami niyan, ate. Ang bango ng sabaw mo, umaabot hanggang sa pier." Nang tikman nila ang inihandang adobo at tinola ni Weng, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanilang pangkat. Ang isang magaspang na lalaking kargador na sanay sa matinding hirap ng pagbubuhat ay napapunas ng kanyang luhaan at pulang mga mata gamit ang maruming manggas ng kanyang kamiseta. Ang lasa ng sabaw ay nagpaalala sa kanya sa hapagkainan ng kanilang probinsya. Sa yakap ng isang inang matagal na niyang hindi nakakapiling. Sa simpleng bangketang iyon, napalibutan ng mga taong amoy pawis at lupa, natagpuan ni Weng ang pagpapahalaga at paggalang na ipinagkait sa kanya ng mga taong nakatira sa palasyo ng mga Montemayor. Nang maubos ang kanyang paninda at unti-unting lumalim ang hapon, maingat na binalot ni Weng ang nag-iisang natirang piraso ng karne at kanin sa isang dahon ng saging. Lumapit siya sa isang sulok ng eskinita kung saan nakapulupot ang isang asong gala na nanginginig sa basang kalsada. Dahan-dahan niya itong inilapag malapit sa aso, tinapik ng marahan ang basa nitong ulo, at ngumiti ng may buong pag-unawa sa pakiramdam ng iniiwan at itinataboy. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang lumang tolda, isang lalaking nakasuot ng sombrerong nakababa hanggang sa mga mata, ang tahimik na nagmamasid sa kanyang mga galaw. Matapos ubusin ang huling subo ng biniling pagkain kay Weng kanina, may isinulat siya sa isang maliit na kwaderno. Ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng malalim na interes sa babaeng may malungkot na mga mata, ngunit may kamay na nakalilikha ng mahika at ginhawa. Ngunit ang munting kapayapaang natagpuan ni Weng sa araw na yon ay mabilis na binasag ng malalaking anino na sumakop sa kanyang kariton. 3 lalaking may malalaking katawan, bat-bat ng tattoo at may masasamang tingin ang humarang sa kanyang dadaanan. Hinihingi ng mga ito ang matinding halaga bilang buwis sa pagtitinda sa kanilang teritoryo.
Nang magmakaawa si Weng at nanginginig na sabihing barya pa lamang ang kanyang kinikita para sa araw na yon, walang awang sinipa ng pinuno ng grupo ang ilalim ng kariton. Ang lalagyan ng mainit na sabaw na pinaghirapan niyang iluto ay bumagsak at gumulong sa kalsada. Ang malinaw na sabaw ay mabilis na kumalat sa maruming semento, humahalo sa putik, habang ang init nito ay unti-unting nilalamon ng malamig na hangin ng palengke. Nakatayo si Weng, yakap ang kanyang sarili, habang pinagmamasdan ang muling pagguho ng kanyang pinaghirapan. Tila ba ang tadhana mismo ang walang awang nagpapaalala na wala siyang karapatang makabangon. Ang panginginig ng mga tuhod ni Weng ay halos magpabagsak sa kanya sa magaspang at basang semento. Habang papalapit ang mga malalaking lalaking nagbabanta sa kanyang munting kariton, pilit siyang umatras hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang sarili. Ang magkabilang kamay ay nakadiin sa kanyang dibdib na tila ba pinipigilan ang tuluyang pagkawala ng kanyang hininga. Sa kanyang isipan, ang malulupit na mukha ng mga lalaking ito ay nag-aanyo bilang mga anino ng nakaraan, mga aninong katulad ng sa kanyang asawang walang awang nagtapon sa kanya sa lansangan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinihintay ang panibagong sakit na tatama sa kanyang hapong katawan. Ngunit ang inaasahang karahasan ay hindi dumating. Sa halip, isang nakakabulag na pagkislap ng liwanag ang paulit-ulit na pumunit sa dilim ng eskinita. Napadilat si Weng at nakita ang lalaking palaging tahimik na kumakain sa sulok ng kanyang tindahan. Inalis nito ang sombrerong nakatago sa kanyang mga mata. Inilantad ang isang mukhang maaliwalas, may paninindigan, at walang bahid ng takot. Sa kanyang mga kamay ay isang malaking kamera na patuloy na naglalabas ng matapang na liwanag. Kinukuhanan ng malinaw na litrato ang mga mukha ng mga nangingikil. Mula sa bulsa ng kanyang formal na itim na jacket, inilabas ng lalaki ang isang opisyal na ID ng pambansang pamamahayag at itinaas ito upang makita ng lahat. Gusto niyo bang makita ang mga mukha niyo sa front page ng pambansang dyaryo bukas bilang mga nangingikil sa mga maralitang naghihirap sa palengke? Kalmado, ngunit may diin at awtoridad na tanong ng lalaki. Ang mga matatapang na sindikato ay nagkatinginan, namumutla sa takot na malantad ang kanilang mga pagkakakilanlan sa buong bansa. Walang sino man sa kanila ang nagtangkang lumaban pa. Mabilis silang tumalikod at naglaho sa makipot na daanan palabas ng palengke. Iniiwan ang nagkalat na mga upuang plastik at ang nanginginig pa ring si Weng. Nang matiyak na ligtas na ang paligid, ibinaba ng lalaki ang kanyang kamera. Dahan-dahan siyang lumapit kay Weng, maingat sa bawat hakbang upang hindi lalong takutin ang babaeng bakas pa rin ang matinding trauma. Sa halip na hawakan ito, nang walang paalam upang pakalmahin, huminto siya sa isang magalang na distansya. Yumuko siya at inisa-isang pinulot ang mga tumumbang upuan at mga nagkalat na kagamitan. Natauhan si Weng mula sa kanyang pagkakagulat. Agad siyang lumapit upang tulungan ng lalaki. Ramdam ang matinding hiya na isang taong mukhang propesyonal at kagalang-galang ang naglilinis ng kanyang kalat. Nang magtama ang kanilang mga paningin, napansin ng lalaki ang mga bahid ng putik at dumi sa noo ni Weng. Muling gumalaw ang lalaki nang may labis na pag-iingat. Inilabas ang isang malinis at nakatuping panyo mula sa kanyang dibdib at banayad na inabot ito sa babae. Para sa dumi sa iyong noo, malumanay niyang wika, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kape sa gitna ng malamig na umaga. Ako nga pala si Rafael, Rafael Dalisay. Kinuha ni Weng ang panyo, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig. Sa loob ng maraming taon sa mansyon ng mga Montemayor, sanay siyang binabato ng tuwalya sa mukha tuwing nagkakamali o nakakatanggap ng mabibigat na salita dahil sa amoy ng kusina na nakakapit sa kanyang balat. Ngayon, isang estranghero ang nag-aalok sa kanya ng malinis na panyo
kalakip ang paggalang na matagal na niyang pinapangarap maramdaman. 3 araw na akong kumakain dito, Weng. Patuloy ni Rafael. Batid ang pangalan nito mula sa mga usap-usapan ng mga kargador. Tinitigan niya ang mga mata ni Weng nang may purong paghanga. Matagal na panahon na simula nang makatikim ako ng pagkaing may kaluluwa. Ang bawat higop ko ng sabaw mo, parang ibinabalik ako sa panahong payapa pa ang lahat. Napakasarap ng luto mo. Isang mainit na likido ang mabilis na naglandas sa mga pisngi ni Weng. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa mga pader ng kanyang nadurog na pagkatao habang buhay siyang kinutya na pabigat at walang silbi. Ngunit sa harap ng lalaking ito, ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay itinuturing na lumilikha ng sining. Yumuko siya upang itago ang kanyang pag-iyak. Mahigpit na hawak ang panyo ni Rafael na sumasalo sa kanyang mga luha. Inalok ni Rafael na isulat ang kwento ni Weng at ang kanyang masarap na luto sa isang tanyag na pahayagan upang dumami ang kanyang mga parokyano. Ngunit mabilis na umiling si Weng. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Pakiusap niya na manatili na lamang siyang tago at tahimik dahil baka gamitin yon ng kanyang mga dating biyenan upang tuluyan siyang durugin at ipagkait sa kanya ang huling natitirang kalayaan sa palengke. Tumango si Rafael, nauunawaan ang bigat ng dinadala ng babae. Kumuha si Weng ng isang pamunas at nagmamadaling nilinis ang nag-iisang upuang plastik na hindi nasira upang alukin si Rafael na umupo at magpahinga. Ngunit sa halip na tanggapin ang malinis na upuan, ibinaba ni Rafael ang kanyang mamahaling bag. Umupo siya ng nakasalampak sa maalikabok at basang gilid ng kalsada, eksakto sa tabi ng pwesto kung saan nakaluhod si Weng. Sinimulan niyang tulungan ang babae na ayusin ang mga natapong gulay na maaari pang isalba. Sir Rafael, wag po dyan. Madudumihan ang maganda ninyong damit. Nag-aalalang pigil ni Weng, hindi makapaniwala sa ginagawa ng lalaki. Ngumiti lamang si Rafael, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Mas magandang tingnan ng mundo, Weng, kapag pantay tayong nakaupo sa lupa. Sa mga oras na yon, isang kakaibang init ang yumakap sa kaluluwa ni Weng. Isang tahimik na pag-ilaw mula sa screen ng telepono ni Rafael ang saglit na umagaw sa kanyang atensyon. Isang mensahe ang nakapaskil doon bago ito mabilis na itinago ng lalaki. Huwag kang makialam sa gulo ng mga Montemayor kung ayaw mong masira ang karera mo. Hindi na yon inusisa pa ni Weng, ngunit nag-iwan ito ng katanungan sa kanyang isipan kung sino ba talaga ang lalaking handang magdumihan para lamang samahan siya sa kanyang pagkasadlak. Ang kanilang payapang sandali ay biglaang naputol nang makita nila si Manang Rosa na nagmamadaling tumatakbo palapit sa kanila. Ang matanda ay humihingal, ang dibdib ay mabilis na tumataas baba, at ang mukha ay balot ng matinding pagkabigla habang mahigpit na hawak ang isang bagong issue ng sikat na didyaryo. Nanginginig ang mga kamay ng matanda nang iabot nito ang papel kay Weng. Sa pinakaharap na pahina, nakalimbag ang isang malaking litrato ni Leandro at Tricia na masayang gumugupit ng laso sa harap ng isang napakarangyang gusali. Ang malalaking letra ng ulo ng balita ay tila mga punyal na sabay-sabay na isinaksak sa dibdib ni Weng, Tricia Valverde Montemayor, ang bagong reyna ng tradisyonal na lutuin sa pagbubukas ng Kusina Suprema. Sa ilalim nito ay ang larawan ng mismong mangkok ng paboritong sabaw ng lola ni Weng. Inihahain ngayon bilang orihinal na likha ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang mga daliri ni Weng ay kusang tumigas. Ang labis na panginginig ng kanyang mga kamay ay lumikha ng malalalim na tupi sa pahina. Ang lukot na dyaryo sa kamay ni Weng. Sa loob ng napakarangyang bulwagan ng Kusina Suprema, ang mga ginintuang ilaw mula sa malalaking aranya ay sumasalamin sa mga basong kristal. Walang bakas ng hirap. Tanging ang labis na karangyaan ang makikita sa bawat sulok. Nakatayo sa gitna ng entablado si Tricia,
Suot ang isang mamahaling pulang bestida, habang ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa mga mamamahayag ay nagbibigay ng atensyon sa kanyang mapagmataas na ngiti. This tinola is my ultimate masterpiece. Matamis at puno ng pagbabalat kayong pahayag ni Trisha habang nakaharap sa mga taong nag-aabang ng kanyang bawat salita. I worked so hard para makuha ang perpektong lasa nito. Ginawa ko ito para sa asawa ko at sa pamilya Montemayor, para ipakita kung ano ang tunay na kalidad ng lutong Pilipino. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Leandro, nakangiti ng may pagmamalaki habang nakahawak sa baywang ng bagong asawa. Kinuha nito ang mikropono mula kay Trisha upang magdagdag ng mga salitang sinadyang tumusok sa sinumang nakakakilala sa kanyang nakaraan. I am so proud of my wife. She is brilliant and capable, unlike my past mistake. Isang palamunin na walang alam, kundi maging pabigat sa pamilya. Trisha is the real queen of this empire. Ngunit sa likod ng mga nakakasilaw ng ngiti at papuri sa entablado, isang kakaibang tagpo ang nagaganap sa loob ng mismong kusina ng restaurant. Matapos ang panayam, lihim na pumasok si Trisha upang tikman ang inihandang sabaw ng kanilang nangungunang kusinero. Pagkalapat ng sabaw sa kanyang dila, agad na nagkasalubong ang kanyang mga kilay. Binitiwan niya ang pilak na kutsara pabalik sa porselanang mangkok ng may matinding inis. Ang kanyang mukha ay nakula-pula ng pagkabigo at galit. Bakit ganito ang lasa? Sinunod niyo ba ang lahat ng nasa lumang kwaderno? Walang kaluluwa ang sabaw na ito. Dibulyaw niya sa mga tauhan, batid sa kanyang sarili na may isang sangkap o pamamaraan na hindi kailanman maisusulat sa papel at hindi niya kailanman maiintindihan. Samantala, sa isang madilim na sulok ng madungis na eskinita, nakaupo si Weng habang ang kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa lukot na pahayagan. Ang mga letrang nakalimbag sa papel ay tila mga lason na unti-unting dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ang pagkawala ng asawa ang nagpapaluha sa kanya ng ganito. Ang higit na dumudurog sa kanyang dibdib ay ang pagnanakaw sa pamana ng kanyang lola. Ang recipe na yon ay ginawa mula sa pawis, pagmamahal, at sakripisyo ng isang matandang nagpalaki sa kanya ng buong pag-aaruga. Ngayon, ginagamit ito ng mga taong umapak sa kanyang pagkatao upang magkamal ng salapi at pekeng parangal. Isang matinding alon ng galit at kawalan ng katarungan ang nagtulak kay Weng upang tumayo. Wala na siyang pakialam sa kanyang kupas na duster o sa amoy ng usok na nakakapit sa kanyang buhok. Naglakad siya patungo sa sentro ng lungsod, patungo sa naglalakihang salamin ng Kusina Suprema. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagsigawan sa buong mundo na siya ang tunay na nagmamay-ari ng mga pamanang iyon. Pagdating niya sa harapan ng marangyang gusali, ang kaibahan ng kanyang anyo sa mga nagkikinangang panauhin ay napakalaki. Bago pa man siya makahakbang papasok, hinarang siya ng dalawang malalaking gwardiya. Kasunod nito ay ang paglabas ni Doña Felicidad mula sa malaking pintuang salamin. Tiningnan ng matanda si Weng mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri na tila ba isang nakakahawang sakit ang nasa kanyang harapan. Ano ang ginagawa ng basurang ito rito? Malamig at nakakakilabot na tanong ni Doña Felicidad upang marinig ng mga taong nakapila sa labas. Tingnan niyo nga ang sarili mo, Weng. Isa kang baliw na pulubi na pilit sumisira sa kaligayahan ng anak ko. Guards, itaboy niyo ang babaeng iyan. Baka makahawa pa ng amoy sa mga bisita natin. Nang marahas na itulak ng gwardiya si Weng, nawalan ng balance ang kanyang pagod na katawan. Ang kanyang mga paa ay nadulas sa makinis na marmol. Sa halip na iunat ang kanyang mga kamay upang saluhin ang sarili mula sa masakit na pagbagsak, kusang niyakap ni Weng ang kanyang sariling dibdib. Ipinagtanggol niya ang maliit na bulsa sa tapat ng kanyang puso, kung saan nakatago ang nag-iisang lukot na litrato ng kanyang lola. Mas pipiliin pa niyang masugatan ang kanyang laman kaysa mabasa ng putik o magasgasan ang huling alaalang
nag-uugnay sa kanya sa tunay na pagmamahal. Ang kanyang balikat ay tumama sa malamig na semento. Ramdam niya ang panlalait sa mga matang nakatingin sa kanya. Ang pahiya, ang sakit, at ang lubos na kawalan ng laban ay nagpabigat sa kanyang paghinga. Nakayuko siya, naghihintay na tuluyang lunukin ng kalupitan ng mundo. Ngunit biglang nagdilim ang liwanag sa kanyang harapan. Isang malaking anino ang tumabon sa kanya. Bago pa man makalapit muli ang mga gwardya upang kaladkarin siya, isang lalaki ang matibay na humarang sa pagitan ni Weng at ng mapanghusgang madla. Ang malapad na likuran ni Rafael ay naging isang matibay na pader na nagtago kay Weng mula sa mga nanliliit na tingin. Dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay puno ng tahimik na galit para sa mga umapi sa kanya, ngunit puno ng matinding pag-iingat at lambing nang bumaling ang tingin sa babaeng nakadapa. Marahang inalalaya ni Rafael si Weng na makatayo. Hindi ininda ang alikabok at dumi na kumapit sa kanyang mamahaling damit. Inakay niya ang nanginginig na babae palayo sa lugar na iyon, palayo sa mga matang walang pusong humuhusga. Dinala ni Rafael si Weng sa isang tahimik na liwasan kung saan tanging ang malamig na simoy ng hangin ang yumayakap sa kanila. Patuloy sa pag-agos ang mga luha ni Weng, ramdam ang lubos na pagkatalo. Nang humupa ang kanyang paghikbi, may inilabas si Rafael mula sa kanyang bag at tahimik na inilapag ito sa palad ni Weng. Isa itong opisyal na formularyo para sa lasa ng bayan, ang pinakasikat na patimpalak sa pagluluto sa buong bansa. Hindi mo mababawi ang ninakaw sa iyo sa pamamagitan ng pagluha sa labas ng kanilang palasyo. Malumanay ngunit punong-puno ng determinasyon na wika ni Rafael, ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatitig sa kaluluwa ni Weng. Ipakita mo sa buong bansa kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng korona. Bawiin mo kung ano ang sayo, Weng. Ang manipis, ngunit napakabigat na papel na yon. Ang manipis na papel ng aplikasyon para sa lasa ng bayan ay tila naging isang mabigat na semento sa ibabaw ng maliit na mesa ni Weng. Ilang gabi na niya itong tinititigan sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kanyang gasera. Sa tuwing susubukan niyang isulat ang kanyang pangalan, kusang nanginginig ang kanyang mga daliri. Bumabalik sa kanyang gunita ang nakakapasong kahihiyan na naranasan niya sa labas ng Kusina Suprema, ang malulupit na mata ng mga taong humuhusga sa kanyang kupas na daster at ang kapangyarihan ng pamilya Montemayor na kayang durugin ang isang tulad niya sa isang iglap. Ang takot na muling maging katatawanan sa buong bansa ay unti-unting sumasakal sa kanyang tapang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumuntong hininga ng malalim. Pilit tinatakasan ang mga multo ng kanyang nakaraan. Sa mga sumunod na hapon, isang pamilyar na anino ang palaging nagbibigay ng kakaibang sigla sa kanyang munting kariton. Hindi na lamang isang tahimik na customer si Rafael. Naging bahagi na siya ng pang-araw-araw na gawain ni Weng. Sa kabila ng pagiging isang kilalang mamamahayag na sanay sa mga naglalakihang kaganapan, hindi siya nagatubiling umupo sa isang maliit na upuang plastik sa gilid ng mausok na kalsada. Tahimik siyang tumutulong sa pagbabalat ng mga patatas at paghihiwa ng mga gulay. Walang pilitang naganap. Hindi niya inobliga si Weng na pirmahan ng form. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang buong presensya. Sa isang pagkakataon, nang sabay nilang abutin ang isang maliit na palanggana ng hinugasang kamatis, nagdikit ang kanilang mga balat. Mabilis na binawi ni Weng ang kanyang kamay. Biglang nahiya sa kanyang magaspang at punong-puno ng kalyong mga palad kumpara sa malinis na balat ng lalaki. Ngunit hindi hinayaan ni Rafael. Nalamunin siya ng kanyang inseguridad. Marahan itong kinuha ang palanggana mula sa kanya at nang mag-angat ng tingin si Weng, sinalubong siya ng isang sulyap na puno ng labis na paghanga at pag-unawa. Ang mga mata ni Rafael ay tila nangungusap, nagsasabing walang dapat ikahiya sa mga kamay na naghahanap buhay ng marangal. Isang maliit at nahihiyang ngiti ang pumiglas mula sa mga labi ni Weng.
isang ngiting matagal nang ibinaon ng kalungkutan. Nang sumapit ang malalim na gabi, naupo si Weng sa gilid ng kanyang papag. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na nagdadala ng marka ng mahabang panahon ng pagsisilbi. Sa gitna ng katahimikan, tila narinig niya ang malambing na boses ng kanyang namayapang lola na nagtuturo sa kanya sa harap ng lumang tungko. Hindi sinusunog ng apoy ang tunay na ginto, apo. Pinapakinis lamang nito ang kanyang kislap. Ang mga salitang iyon ay naging isang mainit na yakap sa kanyang nanghihinang kaluluwa. Kung patuloy siyang magtatago sa dilim, tuluyan ng mananalo ang mga taong umagaw sa kanyang buhay. Kinuha niya ang lumang bolpen, huminga ng malalim, at isinulat ang pangalang Isabela Alcaraz nang may buong paninindigan. Hindi na siya gagamit ng apelyidong Montemayor. Kinaumagahan, tila may sariling isip ang balita sa loob ng eskinita. Nalaman ng buong komunidad ng mga maralita na lalaban ang kanilang paboritong kusinera sa telebisyon. Bago pa man siya makapaglakad paalis, lumapit ang isang matandang kargador at tahimik na nag-abot ng isang tali ng pinakasariwang pechay. Ang iba ay nahihiyang nag-iwan ng mga barya sa ibabaw ng kanyang kariton bilang pambaon. Lumapit si Manang Rosa. Ang mga mata ay namumula sa pagpipigil ng luha. Nanginginig ang kamay ng matanda nang isuksok nito ang isang sariwang bulaklak ng sampagwita sa likod ng tainga ni Weng. Ang simpleng bulaklak na yon ay higit pa sa anumang mamahaling korona. Ito ay simbolo ng dalisay na pagmamahal at suporta ng mga taong tunay na nakakakilala sa kanyang puso. Nagsimulang pumatak ang pinong ambon mula sa makulimlim na kalangitan na tila nais palamigin ang kanyang umaalab na determinasyon. Ngunit bago pa man siya mabasa, isang malaapad na itim na payong ang bumukas sa kanyang ulunan. Nasa kanyang tabi na si Rafael, ang mukha ay maaliwalas at handang umalalay. Sabay silang naglakad patungo sa sakayan. Habang binabaybay nila ang basang kalsada, napansin ni Weng na ang kabilang balikat ng mamahaling jacket ni Rafael ay tuluyan ng basang-basa ng ulan. Ikiniling pala ng lalaki ang buong payong patungo sa kanya upang matiyak na hindi siya matatalsikan ng kahit isang patak ng tubig. Ang munting sakripisyong yon ay nagpadaloy ng isang pambihirang init sa dibdib ni Weng, isang kilig na nagmumula sa pakiramdam ng lubos na pagpapahalaga at pag-iingat. Ang malaking gusali ng sikat na himpilan ng telebisyon ay puno ng mga naggagandahang tao at mga batikang kusinero na suot ang kanilang mga malilinis at puting uniforme. Mahigpit na nakayakap si Weng sa kanyang lumang palayok na binalot niya sa isang malinis na tela. Siya ay tila isang ligaw na ibon sa gitna ng mga nagkikinangang kasangkapan, ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi nag-alinlangan. Sa isang mataas na opisina na tinatanaw ang buong bulwagan ng Patimpalak, isang lalaking nakasuot ng magarang Amerikana ang may kausap sa kanyang telepono. Ang lalaki ay isa sa mga pangunahing hurado ng kompetisyon. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang nakikinig sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, Doña Felicidad. I assure you, hindi makakalampas sa unang round ang babaeng hampas lupa na yan. Ako na ang bahala sa kanya. Bumaba ang tawag at nagsimula na ang unang yugto ng pagtataya. Ang lahat ng kalahok ay inatasan na ihanda ang kanilang mga sangkap sa ibabaw ng makikinis na mesang yari sa bakal. Maingat na inilatag ni Weng ang kanyang mga sariwang gulay, ang karne at ang pinakamahalagang sangkap mula sa kanyang lola, ang isang maliit na garapon ng katutubong asin na pinatuyo sa araw at pinatamis ng mga natatanging halamang dagat. Ito ang sikreto ng kanilang pamilya na hindi kailanman nalaman ni Tricia. Ngunit nang buksan ni Weng ang takip ng garapon upang isalin ang laman nito sa isang maliit na platito, tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang inaasahan niyang puti at malinis na asin ay nawala. Ang bumuhos mula sa garapon na nag-iwan ng magaspang at nakakakilabot na tunog sa ibabaw ng bakal na mesa
ay mga maiitim na buhangin at maliliit na bato na tila sinadyang kinuha mula sa isang maduming kanal. Ang magaspang na buhangin na humalo sa kanyang paboritong asin ay nagdulot ng matinding panlalamig sa buong katawan ni Weng. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang tinititigan ang sinirang sangkap na siyang kaluluwa ng kanyang iluluto. Ang malaking orasan sa pader ng himpilan ay walang awang umuubos sa kanyang natitirang oras. Bawat paggalaw ng kamay nito ay tila nagpapabigat sa hanging kanyang nilalanghap. Sa kabilang banda, ang ibang mga kalahok ay abala sa paghihiwa at paghahalo. Nagpapakitang gilas gamit ang kanilang mga mamahaling kagamitan na kumikinang sa ilalim ng matitingkad na ilaw ng studio. Pakiramdam ni Weng ay unti-unting sumisikip ang espasyo sa kanyang paligid. Halos mabilaukan siya sa sarili niyang kaba. Akmang ibababa na niya ang kanyang mga kamay upang sumuko. Ngunit isang ala-alang puno ng init ang biglang yumakap sa kanyang isipan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa gitna ng magulong paligid, nakita niya ang imahe ng kanyang lola na nakangiti habang nagpapaypay ng apoy. Apo, kapag pinagkaitan ka ng dagat, hanapin mo ang alat sa katas ng kalikasan. Ang tunay na kusinera ay hindi nakadepende sa sangkap, kundi sa diskarte ng kanyang puso. Dumilat si Weng. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa panibagong pag-asa at determinasyon. Walang asin, ngunit meron siyang sariwang sampalok, toyo, at maliliit na kamatis. Mabilis at maingat niyang piniga ang asim mula sa mga prutas. Pinakuluan ito kasama ng tuyo at mga piling pampalasa hanggang sa maging isang malapot at manamis-namis na sarsa. Ibinuhos niya ito sa karne ng manok na dahan-dahang pinapalambot sa loob ng kanyang lumang palayok. Ang mabangong usok na nagmula rito ay unti-unting pumailan lang, isang halimuyak na kakaiba at nakakapukaw ng kaluluwa kumpara sa mga amoy ng mantikilya at mamahaling keso na nagmumula sa ibang mga mesa. Nang sumapit ang oras ng paghuhusga, maingat na inihain ni Weng ang kanyang adobong nakapaloob pa rin sa nakangangang palayok. Wala itong ginto o mamahaling kabute sa ibabaw. Tanging mga inihaw na bawang at maliliit na sili lamang ang nagsisilbing palamuti. Lumapit ang tatlong hurado. Ang isa sa kanila, ang lalaking may mapanuyang ngiti na lihim na kausap ni Doña Felicidad kanina, ay pinagmasdan ng luto ni Weng nang may matinding pandidiri. Ano ito? Pagkain ng kargador sa pier? Malamig at puno ng pagmamaliit na puna ng huradong nagngangalang Chef Rico. Hinawakan niya ang kutsara, ngunit hindi man lang sumandok. This is a national television competition, miss. We are looking for culinary excellence, hindi yung pagkaing inilalako sa tabi ng kalsada. This lacks class and sophistication. Tanggalin na ang babaeng ito. Kinagat ni Weng ang kanyang ibabang labi hanggang sa maramdaman niya ang kaunting hapdi. Pilit pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Matapos ang lahat ng pang-aapi ng pamilya Montemayor, heto na naman siya, hinuhusgahan, dahil sa kanyang pagiging payak. Ngunit bago pa man siya tuluyang paalisin ng mga tauhan ng programa, itinaas ng pinakamatanda at pinakaginagalangang punong hurado na si Chef Antonio ang kanyang kamay upang patigilin sila. Ang matanda ay may puting buhok at mga matang puno ng karanasan. Kumuha siya ng isang malinis na kutsara, humigop ng sabaw ng adobo, at isinubo ang isang malambot na piraso ng karne. Huminto ang paghinga ni Weng. Ang buong studio ay nabalot ng mabigat na katahimikan habang hinihintay ang reaksyon ng batikan. Dahan-dahang napapikit si Chef Antonio. Pagmulat niya, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ang kanyang matigas na mukha ay lumambot. Tila ba isang batang nakauwi sa kanyang ina matapos ang mahabang panahon ng pagkaligaw. Nanginginig ang kanyang kamay nang ibaba niya ang kutsara. Ilang dekada na akong naglalakbay sa iba't ibang bansa. Tumitikim ng pinakamamahal
at pinakakomplikadong mga putahe. Garalgal ang boses na wika ni Chef Antonio. Hindi inaalintana ang mga kamerang nakatutok sa kanya. Ngunit ang lasang ito, ang tapang ng asim, ang alat na hindi nanggaling sa asin, kundi sa paghihirap ng sarsa at ang tamis na bumabalot sa dulo. Ito ang lasa ng pagmamahal ng isang ina na handang ibigay ang lahat para sa kanyang pamilya. It brings me back home. Bumaling si Chef Antonio kay Chef Rico. Ang tingin ay puno ng awtoridad at babala. Kung hindi mo naiintindihan ang kaluluwa ng pagkaing ito, wala kang karapatang maging hurado. Inabot ni Chef Antonio ang isang kumikinang na gintong apron mula sa kanyang likuran at ipinatong ito sa nanginginig na mga balikat ni Weng. Ito ang opisyal na pasaporte patungo sa yugto ng pambansang palabas. Hindi na napigilan ni Weng ang pag-apaw ng kanyang damdamin. Hinawakan niya ang tela ng apron at idinikit ito sa kanyang basa at mainit na pisngi. Sa wakas, ang kanyang mga kamay ay nabigyan ng karangalan. Mula sa kanyang kinatatayuan sa gitna ng maliwanag na entablado, inilibot niya ang kanyang paningin at nahagip niya ang isang madilim na sulok ng bulwagan. Nakatayo roon si Rafael, nakangiti ng buong pagmamalaki habang dahan-dahang tumatangos sa kanya. Ang init sa dibdib ni Weng ay hindi na dahil sa kaba, kundi dahil sa taong laging naniniwala sa kanya kahit noong siya ay nakasadlak sa putikan. Agad na pinalibutan si Weng ng mga mamamahayag at mga ilaw ng kamera para sa isang maikling panayam. Isang masiglang host ang lumapit sa kanya. Inilalapit ang mikropono. Congratulations si Isabela! Isang nakakapanindig balahibong tagumpay. Sabihin mo sa buong Pilipinas, kanino mo natutunan ang napakasarap at napaka-espesyal na resepeng ito. Tumingin si Weng ng diretso sa lente ng kamera. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Taglay ang kapangyarihan ng isang babaeng bumangon mula sa sariling abo. Natutunan ko po ito mula sa lola ko, sa pamilyang nagpalaki sa akin ng may dangal. Matatag at pino ang kanyang boses. Ngunit may nakakubling patalim ang kanyang mga susunod na salita. Ang tunay na lasa ay nagmumula sa malinis na puso at hindi kailanman matutularan ng mga magnanakaw na umaangkin sa hindi naman sa kanila. Ang matapang na pahayag na iyon ay naglakbay sa mga himpapawid, tumawid sa mga kable ng telebisyon, hanggang sa marating nito ang malawak at tahimik na sala ng mansyon ng mga Montemayor. Ang babasaging kopa ng mamahaling alak ay dumulas mula sa mga daliri ni Tricia. Nagkadurog-durog sa matigas at makinis na marmol sa kanyang paanan. Ang malalim na pulang likido ay mabilis na kumalat sa sahig, tila dugong sumasalamin sa kanyang nag-aalborotong kalooban. Nakatitig siya sa malaking telebisyon. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay tuluyang nawalan ng kulay habang pinagmamasdan ang mukha ng babaeng inakala niyang nabaon na niya sa limot at kahirapan. Ang nagkapira-pirasong kristal sa ibabaw ng makinis na marmol ay tila naging saktong larawan ng gumuho at nag-aalborotong pagpapanggap sa loob ng mansyon ng mga Montemayor. Pabalik-balik sa paglalakad si Tricia sa gitna ng malawak na sala, ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang sariling mga palad habang ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa labis na galit. Hindi niya matanggap na ang babaeng itinapon nila sa lansangan ay inangkin ang pinakamataas na papuri sa pambansang telebisyon at ang mismong pagkaing ipinagmamalaki niya sa Kusina Suprema ay tinawag na isang walang kaluluwang nakaw na resipe. Lalong nadagdagan ang lason sa kanyang isipan nang magkakasunod na umilaw ang screen ng kanyang telepono, nagdadala ng mga mensahe mula sa kanilang mga tagapamahala. Ang mga kritiko at parokyano na nakapanood ng programa ay nagsimulang mag-iwan ng mabibigat na komento sa pahina ng kanilang restaurant. Ang lahat ay iisa ang sinasabi. Ang kanilang mamahaling tinola ay matabang, artipisyal, at malayo sa dalisay na hitsura ng niluto ni Weng. Unti-unting gumagapang ang karma sa mga pader ng kanilang palasyo.
Sa kabilang sulok ng silid, mariing nakahawak si Doña Felicidad sa kanyang telepono. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay litaw na litaw habang palihim na kinakausap ang kanyang binayarang hurado. Rico, I don't care how you do it. Siguruhin mong hindi makakalampas sa semifinals ang babaeng iyan. Gumawa ka ng paraan para mapahiya siya ng tuluyan bago pa man niya masira ang pangalan ng pamilya ko. Habang abala ang dalawang babae sa pagkontrol sa papalaking sunog sa kanilang reputasyon, tahimik na nakatayo si Leandro sa madilim na bahagi ng silid. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa nakapatay na telebisyon. Ang matapang na mga mata ni Weng na nakita niya kanina sa screen ay patuloy na nagmumulto sa kanyang isipan. Hindi iyon ang asawang sanay niyang nakikitang nakayuko at walang kibo. Isang kakaibang bigat ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Isang uri ng panghihinayang na pilit niyang nilalabanan. Kinabukasan, hindi maipaliwanag ni Leandro kung bakit natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na palihim na nagmamaneho patungo sa magulong palengke ng General Santos. Ipinarking niya ang kanyang marangyang sasakyan sa malayo at naglakad sa gitna ng mga eskinita. Suot ang isang sombrero at madilim na salamin upang hindi makilala. Ang mapanghing amoy ng palengke na dati ay sinusuklaman niya ay unti-unting napalitan ng isang napakapamilyar at nakakapagpatahan na halimuyak ng ginigisang bawang at luya. Nagtago siya sa likod ng isang makapal na poste at doon niya nakita si Weng. Nakatayo ang kanyang dating asawa sa likod ng isang payak na kariton, nag-aabot ng mainit na sabaw sa mga nakapilang kargador. Ngunit ang kumurot ng pinakamatindi sa puso ni Leandro ay hindi ang tagumpay ng maliit na paninda nito. Ito ay ang malinaw, tapat at napakatamis ng ngiti ni Weng. Isang ngiting hindi niya kailanman nasaksihan sa loob ng 5 taon nilang pagsasama sa ilalim ng iisang bubong. Sa tabi ni Weng ay nakatayo si Rafael. Walang ginagawang malaking kilos ang mamamahayag. Tahimik lamang itong nag-abot ng malinis na pamunas upang tuyuin ang pawis sa noo ng babae. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nagpalitan sila ng isang banayad na tawa na punong-puno ng malalim na pag-unawa at respeto. Isang mainit na alon ng pagsisisi at makasariling paninibugho ang mabilis na umakyat sa lalamunan ni Leandro. Nakaramdam siya ng matinding uhaw, hindi para sa tubig, kundi para sa kalinga na pilit niyang itinapon. Kusang umangat ang kanyang kamay at humakbang siya ng bahagya pa sulong, nag-aasam na magpakita, bumili ng isang mangkok at muling marinig ang malambing na tinig ni Weng na tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit bago pa man siya makalabas sa anino ng poste, napagtanto niya ang dumi ng kanyang sariling pagkatao kumpara sa malinis at bagong mundo na kinatatayuan ngayon ng kanyang dating asawa. Ang matinding hiya ay tila naging mga kadenang nagpabigat sa kanyang mga paa. Walang ingay siyang umatras at duwag na tumalikod pabalik sa kanyang sasakyan. Pagsapit ng gabi, sinalubong siya ni Tricia sa pintuan ng kanilang silid. Ang asim ng paghihinala ay mabilis na nag-anyo sa mukha ng bagong asawa nang maamoy nito ang usok at malansang hangin ng palengke na nakakapit sa damit ni Leandro. Isang malamig at nakakamatay na titig ang ipinukol ni Tricia. Mabilis na pinagtagpi-tagpi ang katotohanan. Ang kanyang asawa ay palihim na binibisita ang basurang itinapon nila. Ang kanyang selos ay sumiklab at naging purong lason. Hindi niya hahayaang may matirang kahit ay isang pirasong tagumpay kay Weng, maging ito man ay sa patimpalak o sa isip ni Leandro. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang pamilyar na numero na gumagawa ng mga maruruming trabaho para sa kanya. Ang kanyang mga utos ay maikli, walang awa, at naglalayong mag-iwan ng ganap na pagkawasak. Sa malalim na bahagi ng hating gabi, nang ang buong eskinita ay mahimbing ng natutulog, isang madilim na figura ang tahimik na gumagapang palapit sa pinagtagpi-tagping garahe kung saan itinatago ni Weng ang kanyang kariton at mga panggatong. Ang hangin ay payapa
Ngunit nagdadala ito ng isang lihim na panganib. Naimulat ni Weng ang kanyang mga mata mula sa kanyang manipis na papag, hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa isang nakakapasong init na mabilis na bumabalot sa pader ng kanyang munting inuupahang silid. Isang nakakabinging liwanag na kulay kahel ang sumasayaw sa kanyang bintana. Mabilis siyang bumangon at nanginginig na binuksan ang pinto. Ang kanyang mundo ay muling huminto. Ang malaking imbakan ng kanyang mga tuyong kahoy at ang kariton na binili niya mula sa kanyang isinanglang singsing ay ganap ng nilalamon ng nagngangalit at mapanirang apoy. Ang init ay marahas na humaplos sa kanyang namumutlang mukha. Ang makapal na usok ay walang awang pumasok sa kanyang mga baga na nagdulot ng matinding pag-ubo at paghapdi ng kanyang mga mata. Bumagsak ang mga tuhod ni Weng sa magaspang na lupa. Ang mga luha ng lubos na kawalan ng pag-asa ay mabilis na natuyo sa tindi ng init ng paligid. Naroon siya, walang lakas, at pinapanood ang kanyang kaisa-isang pinagkukunan ng pag-asa na unti-unting nagiging itim na abo. Ang walang awang paglamon ng apoy sa mga kahoy ay tila paulit-ulit na pagdurog sa kanyang kaluluwa. Iniiwan siyang nakaluhod at nagtatanong kung meron pa ba siyang natitirang lakas upang muling bumangon mula sa panibagong pagkawasak na ito. Habang ang mga kapitbahay ay nagkakagulo sa pag-apula sa natitirang apoy, si Weng ay nanatiling nakaluhod sa malamig at magaspang na lupa. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa itim na abo na dating kariton ng kanyang mga pangarap. Ang bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga balikat. Wala nang luhang lumalabas mula sa kanyang mga mata, tanging ang matinding pagod at pakiramdam ng lubos na pagkagapi ang nananalaytay sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat hibla ng kanyang tapang na inipon upang makabangon ay tila sinunog na rin kasama ng kanyang mga panggatong. Isang malalim at nakakapanghinang paghikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isinusuko na ang lahat sa kalupitan ng tadhana. Mula sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na anino ang mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Hindi na ininda ni Rafael ang makapal na usok o ang init na nagmumula sa mga baga. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Sa halip, lumuhod siya sa maduming lupa. Hindi alintana ang mamahalin niyang sapatos at pantalon na nagkakahalo sa putik at abo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga kamay, maingat na inalalayan si Weng. Sa isang marahan at tiyak na kilos, marahan niyang inangat ang nanginginig na babae at ikinulong ito sa isang mahigpit at matatag na yakap. Isinandal ni Weng ang kanyang pagod na ulo sa dibdib ni Rafael. Ang malakas at kalmadong pagtibok ng puso ng lalaki ay naging isang pamilyar na musika sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang sariling pagkawasak. Hinayaan niyang maramdaman ang init at kaligtasan sa loob ng mga bisig na yon. Isang kamay ni Rafael ang marahang humahagod sa kanyang likuran, habang ang isa naman ay maingat na nakahawak sa kanyang ulo. Pinoprotektahan siya na tila ba isang napakahalagang bagay na hindi dapat muling mabasag. Dinala ni Rafael si Weng palayo sa lugar na yon ng pighati. Ang kanyang malinis at maluwag na apartment, nakaiba sa masikip na silid ni Weng, ay naging pansamantalang kanlungan nito. Habang si Weng ay nakaupo sa isang malambot na sofa, nakabalot sa isang makapal na kumot, pumasok si Rafael sa kanyang maliit ngunit modernong kusina. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang babaeng laging naghahanda ng pagkain para sa iba ay pinagsilbihan. Walang komplikadong putahe, walang mamahaling sangkap. Isang simpleng mangkok lamang ng mainit at malapot na lugaw ang maingat na inilapag ni Rafael sa mesang nasa harapan ni Weng. Ang amoy ng pinakuluang bigas at luya ay tila isang gamot na unti-unting nagpapakalma sa kanyang nagwawalang kalooban. Habang marahang sinusubo ni Weng ang mainit na lugaw, ang init nito ay unti-unting nagpapaluwag sa bikig na bumabara sa kanyang lalamunan. Doon sa harap ng isang taong hindi siya hinuhusgahan,
Malaya niyang isinalaysay ang lahat. Ang mga taon ng pagtitiis sa ilalim ng pamumuno ni Doña Felicidad, ang masasakit na salitang nag-iwan ng mga sugat na hindi nakikita, ang pang-aapi at ang pakiramdam na siya ay isang kasangkapan lamang na walang sariling halaga. Nakikinig si Rafael sa bawat salita. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mukha ni Weng. Ang kanyang mga mata ay unti-unting namumula, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa matinding habag at galit para sa babaeng sinaktan ng paulit-ulit. Nang matapos si Weng sa kanyang pagkukwento, isang malalim na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Rafael ang mga kamay ni Weng na nakapatong sa ibabaw ng kumot, mga kamay na may kalyo, may mga peklat mula sa paso, ngunit mga kamay na lumilikha ng mahika. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang mga daliri ni Weng. Ang kanyang mga daliri ay isinukob sa pagitan ng mga daliri ng babae. Isang kilos na puno ng paggalang at pag-unawa. Sinunog nila ang panggatong mo, Weng. Sinunog nila ang kariton mo. Malumanay ngunit may diinawikan ni Rafael. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa ibabaw ng kamay ni Weng. Pero hindi nila kailanman kayang sunugin ang mga kamay na ito. Ang talento mo ay apoy na hindi nila kayang apulahin. Ang mga salitang iyon, kasabay ng mainit na haplos sa kanyang kamay, ang siyang muling nagsindi sa namatay na pag-asa sa dibdib ni Weng. Nag-angat siya ng tingin at isang maliit ngunit totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagbigay liwanag sa buong silid at nagpabura sa lahat ng bakas ng abo at kadiliman sa kanyang mukha. Napansin ni Rafael ang isang maliit na bahid ng uling sa pisngi ni Weng. Kumuha siya ng isang malinis at basang tuwalya. Sa halip na iabot ito, maranyang hinawakan ng baba ni Weng. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng tahimik na pahintulot. Nang hindi umiwas si Weng, dahan-dahan niyang pinunasan ng dumi sa pisngi nito. Ang kanyang mga kilos ay puno ng pag-iingat, na tila ba isang napakahalagang porselana ang kanyang nililinis. Ang simpleng pag-aalagang iyon ay isang bagay na hindi kailanman naranasan ni Weng sa buong buhay niya. Habang abala sila sa kanilang tahimik na sandali, biglang umilaw ang telepono ni Weng na nakapatong sa mesa. Ang pangalan sa screen ay tila isang malamig na tubig na biglang ibinuhos sa nag-aalab nilang damdamin. Leandro. Bumuntong hininga si Weng bago sagutin ang tawag. Mula sa kabilang linya, isang boses na puno ng huwad na pag-aalala at makasariling pagmamanipula ang kanyang narinig. Weng, thank God you're safe. Nabalitaan ko ang nangyari. Alam ko namang ginagawa mo lang ang lahat ng ito para makuha ang atensyon ko, para ipamukha sa akin na nagkamali ako. Tama na ang paglalaro. Umuwi ka na. Pumayag na si Mama na kunin ka ulit bilang katulong na tagaluto. Ang mga salita ay tumagos at humalo sa hangin. Nag-iwan ng nakakalasong katahimikan sa loob ng payapang apartment ni Rafael. Ang mapagmataas na boses ni Leandro mula sa kabilang linya ay tila isang nakakalasong hangin na muling nagpabigat sa dibdib ni Weng. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdulot ng sakit o pighati. Sa halip, isang malamig at matibay na pader ang biglang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang init mula sa yakap ni Rafael kanina ay nagbigay sa kanya ng panibagong kalasag, isang kalasag na yari sa pagpapahalaga sa sarili. Huminga siya ng malalim, hinayaan ng hangin na linisin ang bawat bakas ng lason na iniwan ng kanyang nakaraan. Leandro! Nagsimula si Weng. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at walang bahid ng anumang emosyon na inaasahan ng lalaki. Ang pamilya mo at ang bahay na yan ay mga basurang matagal ko nang iwinaksi sa buhay ko. Huwag mo nang subukang pulutin pa. Bago pa man makasagot ang nabiglang si Leandro, marahan ngunit may katiyakang ibinaba ni Weng ang tawag. Pinuputol ang huling sinulid ng luma
at maruming koneksyon. Nag-angat siya ng tingin kay Rafael at sa kanilang mga mata, isang tahimik na kasunduan ang nabuo. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para lumaban. Pagsapit ng araw ng semifinals ng Lasa ng Bayan, ang buong studio ay puno ng tensyon. Ang tema para sa araw na yon ay simple, ngunit napakalalim. Isang putahe para sa taong pinakamamahal mo. Habang ang ibang mga kalahok ay nagmamadaling kumuha ng mamahaling sangkap tulad ng karne ng baka at sariwang isda, si Weng ay dahan-dahang lumapit sa estante ng mga gulay. Ang kanyang mga kamay ay kumuha ng kangkong, labanos, at mga berdeng sili, mga sangkap para sa isang simpleng sinigang. Mula sa kanyang kinauupuan, ang mapanuring tingin ni Chef Rico ay hindi inaalis kay Weng. Bawat kilos ng babae ay kanyang binabantayan, naghahanap ng pagkakataon upang muli itong ipahiya. Nang mapansin niyang papunta si Weng sa estante ng mga pampalasa, mabilis siyang tumayo at sinadyang harangan ang daan nito. "Excuse me, miss. Baka hindi mo napapansin, pero ang mga dekalidad na sangkap ay nauubos na. Diyan ka na lang sa mga tira-tira. Bagay naman sa'yo." Pabulong ngunit may diin na wika ng hurado. Isang ngisi ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi pinansin ni Weng ang panunuya. Sa halip na makipagtalo, lumingon siya at kumuha na lamang ng mga sariwang sampalok at kamatis. Ang pang-aapi ay hindi na bago sa kanya. Ginawa niya itong gatong para lalong pag-alabin ang apoy ng kanyang determinasyon. Habang naghahanda, ipinikit ni Weng ang kanyang mga mata. Hindi niya inisip ang mga hurado o ang mga kamera. Sa halip, ang kanyang isipan ay naglakbay pabalik sa madungis na eskinita ng palengke. Nakita niya ang maamong mukha ni Manang Rosa na nag-aabot sa kanya ng mainit na kape, ang matamis na ngiti ng batang yagit na kanyang pinakain, at ang mga mata ni Rafael na laging nagsasabing kaya niya. Ang mga taong yon, na walang dugong kaugnayan sa kanya, ang tunay niyang pamilya. Para sa kanila, ang sinigang na ito. Nang ihain na niya ang kanyang niluto, muling nanguna si Chef Rico sa pagpuna. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw upang marinig ng buong studio. Sinigang. Sa isang national competition, sinigang lang ang kaya mong iluto? This is an insult to our program. Napaka-ordinaryo. Walang pagbabago. Walang sining. Ngunit bago pa man niya tuluyang husgahan, muling namagitan si Chef Antonio. Kumuha siya ng isang malinis na mangkok, sumandok ng umuusok na sabaw, at dahan-dahang hinigup ito. Isang malalim na pagbuntong hininga ng kasiyahan ang kumawala mula sa matanda. Rico, ang pagiging isang tunay na chef ay hindi nasusukat sa paggamit ng mamahaling sangkap. Nagsimula si Chef Antonio. Ang kanyang boses ay tila isang guro na nagtuturo sa isang nagkakamaling estudyante. Ang tunay na sining ay nasa kakayahang gawing pambihira ang isang ordinaryong bagay. Ang sinigang na ito, itinuro niya ang mangkok ni Weng. Ang asim nito ay hindi masakit sa lalamunan. Ang alat ay tamang-tama. At ang anghang ay banayad na yumayakap sa iyong dila. Ito ay balanse. Ito ay perpekto. Ito ay pagkaing nagmula sa puso. Congratulations, Isabella. Ikaw ang unang pasok sa Grand Finals. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong studio. Sa gitna ng kasiyahan, pasimpleng tumingin si Weng sa kinauupuan ni Rafael. Isang simpleng pagtango mula sa lalaki ang nagsilbing pinakamalakas na papuri na kanyang natanggap sa buong buhay niya. Ngunit ang kanyang kagalakan ay hindi nagtagal. Sa hanay ng mga manonood, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakaupo sa isang madilim na sulok si Trisha. Ang mukha ay balot sa pagkapuot. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang pinipiga ang isang baso ng tubig hanggang sa ito ay magkalamat. Ang mga mata nila ay nagtama. Isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Nang matapos ang programa, habang nag-aayos ng gamit si Weng, isang pamilyar na numero ang tumatawag sa kanyang telepono.
Nanginginig ang boses ni Manang Rosa sa kabilang linya. Weng, anak, na nakita ko si Doña Felicidad. Pinasok niya ang dati mong kwarto sa mansyon. Naghahalughog siya, Weng. May hinahanap siyang isang bagay na mahalaga sa'yo. Ang pag-aalala sa boses ng matanda ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Bago pa man makasagot si Weng, bumalik ang host sa entablado upang i-anunsyo ang isang sorpresang magaganap sa Grand Finals. Ang kanyang masiglang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, nagdadala ng isang balitang nagpatigil sa paghinga ni Weng. Para sa ating pinakahihintay na Grand Finals, isang makasaysayang paghaharap ang ating matutunghayan. Ang ating pambato mula sa masa, Isabela Alcaraz, ay makakatapat sa isang batikang chef na kumakatawan sa pinakamainit na restaurant sa bansa ngayon. Ang executive chef ng Kusina Suprema na walang iba kundi si Miss Tricia Valverde Montemayor. Ang anunsyo ay sinalubong ng malakas na hiyawan at pagkabigla mula sa mga manonood. Para sa kanila, ito ay isang kapanapanabik na laban. Ngunit para kay Weng, ito ay isang patibong. Isang bitag na maingat na inilatag upang tuluyan siyang durugin sa harap ng buong bansa. Habang papalapit ang araw ng Grand Finals, ang palasyo ng kasinungalingan na itinayo ng mga Montemayor ay nagsimulang magpakita ng malalaking lamat. Isang malaking eskandalo ang sumabog sa social media. Maraming parokyano ng Kusina Suprema ang isinugod sa ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Mabilis na kumalat ang balita na ang restaurant ay gumagamit ng mga mura at mababang kalidad na sangkap upang makatipid sa gastos. Isang katotohanang pilit na itinatago sa likod ng kanilang magagarang presentasyon. Upang iligtas ang sarili, walang habas na sinisi ni Tricia ang kanyang mga tauhan sa kusina. Ipinapalabas na sila ang nagpabaya. Ang reputasyong pinaghirapan niyang agawin ay unti-unting nadudurog sa harap ng kanyang mga mata. Ang apoy mula sa publiko ay mabilis na gumapang papasok sa malamig na pader ng kanilang mansyon. Sa gitna ng naglalakihang sala, isang matinding sigawan ang namagitan kina Tricia at Doña Felicidad. Kasalanan mo ito. Masyado kang nagtitipid sa mga sangkap. Bulyaw ni Doña Felicidad. Ang kanyang muka ay kulubot sa galit at pag-aalala para sa pangalan ng kanilang pamilya. Sinabi ko na sa'yo, Tricia, na huwag mong babuyin ang kusina ko. Isang mapait at mapanganib na tawa ang kumawala mula sa mga labi ni Tricia. Tuluyan na niyang hinubad ang maskara ng isang mabait at masunuring manugang. Your kusina? Tita, let's be real. Kung hindi dahil sa pera at koneksyon ko, ang bulok na pangalan ng mga Montemayor ay matagal nang nabaon sa limot. Wala kang kwentang matanda. Ang alam mo lang ay umupo at magbilang ng perang hindi mo naman pinaghirapan. Ang bawat salita ni Tricia ay tila mga sampal na dumapo sa pisngi ng matanda. Sa isang sulok, nakatayo si Leandro, nanonood sa dalawang babaeng pinili niyang maging sentro ng kanyang buhay. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, ngunit wala siyang lakas na namagitan. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw, isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang sumagis sa kanyang isipan ang isang malayong alaala. Ang init ng sabaw na inihain ni Weng noong minsan siyang nilagnat. Ang amoy ng pinakuluang luya at ang malambing na paghaplos nito sa kanyang noo upang pakalmahin siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding kirot ng pagsisisi. Naunawaan niya na ipinagpalit niya ang isang tunay na kayamanan para sa isang kumikinang ngunit pekeng hiyas. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit na kusinang inilaan ng himpilan para sa mga finalist, isang ibang-ibang mundo ang umiikot. Ang hangin ay puno ng amoy, ng bagong lutong pandesal at pinaghalong mga pampalasa. Doon, magkatabing nakatayo, sina Weng at Rafael. Seryoso silang nag-aaral ng mga posibleng putahe para sa finals
Ngunit ang kanilang mga kilos ay puno ng gaan at saya. Sa isang pagkakataon, sa pagmamadali ni Weng na kumuha ng harina, isang maliit na bahagi nito ang tumalsik at nag-iwan ng puting marka sa dulo ng kanyang ilong. Isang malapad at nakakatuwang ngiti ang pumunit sa seryosong mukha ni Rafael. Hindi niya ito pinunasan. Sa halip, kumuha siya ng kaunting harina at marahang ipinahid din sa dulo ng sarili niyang ilong. Nang makita ni Weng ang kanyang ginawa, isang malinis at malakas na tawa ang kumawala mula sa kanyang bibig. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig mula sa kanya. Ang kanilang halakhak ay humalo sa hangin, lumikha ng isang perpektong musika ng paghilom at pag-asa. Ito ang langit na ipinagkait kay Leandro, ang impyernong siya mismo ang lumikha. Habang masayang nagluluto si Weng, palihim na lumabas si Rafael. Umupo siya sa isang tahimik na sulok, binuksan ang kanyang laptop at inilakip ang isang folder na puno ng mga dokumento sa isang email. Ang folder ay naglalaman ng mga ebidensya ng pag-iwas sa buwis, paglabag sa mga batas pangkalusugan, at iba pang mga ilegal na gawain ng korporasyon ng mga Montemayor. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Bago niya pinindot ang send button, ipinapadala ang lahat ng ito sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kontak sa kawanihan ng rentas internas at pulisya. Samantala, sa mansyon, matapos ang kanilang sigawan, nagkulong si Tricia sa kanyang silid. Ang kanyang muka ay balot sa isang malamig at kalkuladong galit. Binuksan niya ang isang maliit at mamahaling kahon ng alahas at mula roon ay kinuha niya ang isang maliit na bote na walang anumang pangalan. Ang likido sa loob nito ay malinaw at walang amoy. Tinitigan niya ito ng may masamang ngiti bago maingat na isinilid sa kanyang mamahaling pitaka. Kung hindi niya kayang talunin si Weng sa talento, tatalunin niya ito sa pandaraya. Dumating ang gabi ng Grand Finals. Ang buong studio ay kumikinang sa ilalim ng libo-libong ilaw. Ang hiyawan ng mga manonood ay umalingaw-ngaw, nagpapahiwatig ng kanilang pananabik. Nakatayo si Weng sa kanyang itinalagang istasyon sa kusina. Ang kanyang puso ay kalmado. Ang kanyang mga kamay ay handa. Sa kabilang dulo, dahan-dahang naglakad si Tricia palapit sa kanya. Ang kanyang mamahaling bestida ay kumikinang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa inggit at pagkapuot. Huminto siya sa mismong harapan ni Weng, ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Akala mo ba talaga mananalo ka sa akin? Pabulong ngunit puno ng lason na wika ni Tricia. Isang mapanuyang mamamangiti ang gumuhit sa kanyang pulang mga labi. You think a crazy country bumpkin like you can beat my money and my power? Manigas ka. Hindi sumagot si Weng. Tinitigan lamang niya si Tricia ng diretso sa mga mata. Ang kanyang kalmadong titig ay mas matalas pa sa anumang patalim. Nagsimula ang huling yugto ng patimpalak. Ang tema ng gabi ay ang lasa ng kaluluwa. Isang hamon na sukatin, hindi lamang ang galing sa pagluluto, kundi ang lalim ng puso ng bawat kalahok. Ang malaking orasan ay nagsimulang ubusin ang 2 oras na inilaan para sa kanila. Mabilis na kumilos si Tricia. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pagpapakitang gilas. Ipinagmalaki niya ang kanyang mga mamahaling sangkap, malalaking sugpo mula sa Palawan, organikong gulay, at mga pampalasang galing pa sa ibang bansa. Ngunit habang abala ang lahat sa kanyang maingay na paghahanda, ang kanyang mga mata ay palihim na nakamasid sa bawat kilos ni Weng. Naghihintay siya ng perpektong tiyempo. Sa isang pagkakataon, nang si Weng ay abala sa paghihiwa ng luya, mabilis na lumapit si Tricia sa kanyang istasyon, nagkukunwaring may kukunin. Sa ilalim ng kanyang palad, nakatago ang maliit na bote ng walang kulay na likido. Sa isang mabilis na kilos, akmang ibubuhos na niya ang lason sa kumukulong sabaw ni Weng. Ngunit bago pa man tumulo ang likido, isang kamay ang mabilis na humarang sa kanya. Napatingin si Tricia at nakita ang matatalim na mata ni Weng na nakatitig sa kanya. Sa likod ng simpleng pagharang na yon
ay ang babala na ibinigay ni Rafael kanina, isang hinalang maingat na itinanim sa isip ni Weng. Sa pagkabigla ni Tricia, nadulas ang maliit na bote mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Ang babasaging sisidlan ay nagkapira-piraso sa sahig at ang amoy ng chemical, hindi pagkain, ay banayad na kumalat sa hangin malapit sa kanila. Isang kamera na nakatutok sa malapitan ay aksidenteng nakuna ng eksena. Ang mga manunood sa unahan at ang mga hurado ay napansin ang hindi pangkaraniwang pangyayari, nag-iwan ng isang katanungan sa kanilang mga isipan. Si Tricia ay namutla at mabilis na bumalik sa kanyang pwesto, ang kanyang perpektong plano ay gumuho. Binaliwala ni Weng ang insidente. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa kanyang lumang palayok. Wala siyang ginamit na mamahaling sangkap. Ang kanyang pangunahing bida ay isang simpleng manok na pinalaki sa bakuran, mga dahon ng sili na pinitas mula sa paso, at ang malinis na tubig mula sa bukal. Habang dahan-dahan niyang inilalagay ang bawat sangkap sa palayok na nakasalang sa nagbabagang uling, ang amoy na pumailan lang ay hindi lamang amoy ng pagkain. Ito ay amoy ng kahoy na sinusunog, amoy ng lupang basa ng ulan, amoy ng isang payapang probinsya. Ito ang amoy ng kanyang kabataan. Nang matapos ang oras, unang tinikman ng mga hurado ang putahe ni Tricia. Ang presentasyon ay perpekto, isang modernong bersyon ng sinigang na may malalaking hipon at makukulay na palamuti. Ngunit nang isubo ito ng mga hurado, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pagkadismaya. Ang sabaw ay maasim ngunit walang lalim, ang lasa ay magulo at artipisyal. Isang pagkain na maganda lamang sa paningin ngunit walang pusong nararamdaman. Sumunod na inihain ang luto ni Weng. Walang magarbong plato, tanging ang itim at may lamat na palayok ang inilapag niya sa mesa ng mga hurado. Kumuha si Chef Antonio ng isang sandok, maingat na sinuri ang malinaw na sabaw at ang malambot na karne ng manok. Hinigop niya ito. Ang buong studio ay muling nabalot ng malalim na katahimikan. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa matandang hurado. Dahan-dahang ibinaba ni Chef Antonio ang kanyang kutsara. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nang muli siyang dumilat, ang kanyang mga pisngi ay basa na ng luha. Nanginginig ang kanyang boses nang siya ay magsalita, hindi para sa mga manonood, kundi para sa kanyang sarili. Ang lasang ito ang tinola. Aking ina, ito ang lasa ng pag-aarugang, walang hinihintay na kapalit. Ito ang lasa ng pagpapatawad sa kabila ng sakit. Ito ang lasa ng isang kaluluwang buo at hindi kailanman nagapi. Tumingin siya kay Weng ng may pinakamataas na paggalang. Binigyan mo kami hindi lamang ng pagkain, binigyan mo kami ng isang obra maestra ng pag-ibig at paghilom. Ang desisyon ay malinaw. Itinaas ng host ang kamay ni Weng. Ang buong bulwagan ay umalingaw-ngaw sa malakas at walang tigil na palakpakan. Mga konfeti at makukulay na papel ang umulan mula sa itaas, sumasabay sa agos ng kanyang mga luha ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang hindi inaasahang kaguluhan ang naganap sa gilid ng entablado. Isang pangkat ng mga pulis na nakasuot ng formal na damit ang mabilis na umakyat. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng biglaang paghinto sa masayang musika. Nilapitan nila si Tricia na nooy tulala pa rin sa kanyang pagkatalo. Miss Tricia Valverde Montemayor, inaaresto ka namin sa salang pandaraya, paggamit ng mga ipinagbabawal na chemical sa pagkain at malawakang tax evasion, formal na wika ng pinuno ng mga pulis, habang ipinapakita ang isang warrant of arrest. Ang mga pulseras na bakal ay marahang ipinilipit sa kanyang mga pulsuhan. Ang tunog ng pagkandado nito ay naging hudyat ng tuluyang pagbagsak ng kanyang pekeng imperyo. Mula sa hanay ng mga manonood, isang malakas na sigaw ng pagkabigla ang narinig. Si Doña Felicidad, habang pinapanood ang pagdakip sa kanyang manugang, ay biglang nanghina. Ang kanyang mga mata
ay pumuti at nawalan siya ng malay. Bumagsak sa sahig kasabay ng balitang ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinumpiska na ng bangko dahil sa pagkalugi. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Weng sa entablado. Hindi niya agad niyakap ang kumikinang na tropeo. Sa halip, lumuhod siya at marahang hinaplos ang kanyang tapat na kasama sa lahat ng laban, ang luma at may lamat niyang palayok. Dahan-dahan niya itong inangat at idinikit sa kanyang pisngi, isang tahimik na pagpapasalamat sa kaluluwa ng kanyang lola na hindi siya iniwan. Nang matapos ang lahat, dahan-dahang bumaba si Weng sa entablado. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ngunit ang kanyang puso ay magaan. Sa paglabas niya ng gusali, isang makapal na karamihan ng mga tagahanga at mamamahayag ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa dulo ng mahabang daanan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, may isang anino na nakaluhod at naghihintay. Basang-basa ng ambon, payat, at mukhang kahabag-habag, isang figurang pilit na niyang ibinaon sa limot. Ang anino ay dahan-dahang nag-angat ng kanyang muka, at sa ilalim ng liwanag, nakita ni Weng ang mga matang minsan na niyang minahal. Ang mga mata ng isang lalaking ngayon ay ganap ng nag-upo ng pagsisisi. Ang manipis na ambon ay unti-unting naging isang malamig na ulan, humahalo sa makukulay na konfeti na ngayoy basang-basa na sa semento. Ang malakas na hiyawan ng mga tao ay unti-unting humina habang papalapit si Weng sa nakaluhod na figura ni Leandro. Ang mamahaling damit nito ay puno na ng putik, ang buhok ay magulo, at ang mukha na dating puno ng pagmamataas ay basang-basa na ngayon ng pinaghalong luha at tubig ulan. Weng, patawarin mo ako. Nagsimula si Leandro. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagsusumamo. Gumapang siya palapit. Akmang hahawakan ng laylayan ng damit ni Weng na tila isang asong humihingi ng awa. Niloko ako ni Trisha. Kinuha niya ang lahat. Wala na akong pera. Wala na ang kumpanya. Please, Weng, bumalik ka na sa akin. Umuwi na tayo. Patawarin mo ako. Ang mga taong nakapaligid ay naghihintay ng isang marahas na reaksyon, isang malutong na sampal, isang malakas na sigaw, o isang mapait na sumpa. Ngunit si Weng ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, na tila ba isang salamin na sumasalamin lamang sa kahabag-habag na anyo ng lalaking nasa kanyang harapan. Sa loob ng mahabang panahon, hinintay niya ang sandaling ito. Ngunit ngayong ito ay nasa harapan na niya. Wala siyang naramdamang galit o kasiyahan, tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan at paglaya. Hindi ako ang pinanghihinayangan mo, Leandro. Malumanay ngunit may bigat na wika ni Weng. Ang bawat salita ay tila isang bato na dahan-dahang inilalapag, bumubuo ng isang pader na hindi na kailanman magigiba. Ang pinanghihinayangan mo ay ang libreng serbisyo na ibinibigay ko. Ang init ng sabaw tuwing may sakit ka, ang malinis na damit tuwing umaga, ang babaeng walang sawang naglilinis ng mga kalat mo. Huminga siya ng malalim. Namatay na ang pamilya Montemayor para sa akin noong gabing itinapon niyo ako sa ulan. At ang babaeng minahal mo, matagal mo nang pinatay. Mula sa likuran, isang humihingal at gusgusing si Doña Felicidad ang lumitaw. Inaalalayan ng isang security guard. Ang dating matapobreng ginang ay mukha ng isang pulubi. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Weng anak, utang na loob. Nagsimula ang matanda, ginagamit ang huling alas na alam niyang makakapagpabago sa isip ng babae. Naaalala mo ba kung paano tinulungan ng yumaong asawa ko ang lola mo? Utang mo sa amin ang buhay mo. Tulungan mo kami. Iligtas mo ang pamilya namin. Sa halip na sumagot, dahan-dahang kinuha ni Weng mula sa kanyang bayong ang lumang kwaderno ng mga recipe na itinapon sa kanya noon. Maingat niya itong inilapag sa basang lupa sa harapan ng mag-ina.
Bayad na ako, Doña Felicidad. Ang kabayaran ay ang 5 taon ng aking buhay na inialay ko sa pagiging isang alipin sa inyong pamamahay. Tapos na ang utang ko. Nang akmang hahawakan ni Leandro ang kanyang braso, marahan ngunit may katiyakang humakbang paatras si Weng. Isang maliit na hakbang lamang, ngunit sumisimbolo ito sa isang napakalaking distansya na hindi na kailanman mapapaglapit pa. Tumalikod siya. Hindi na muling lumingon sa 2 taong naging sanhi ng kanyang pinakamalalim na sugat. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay magaan. Bawat hakbang ay patungo sa liwanag. Isang malapad na itim na payong ang muling sumilong sa kanya mula sa malamig na ulan. Sa kanyang tabi, nakatayo si Rafael. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pag-unawa. Hindi na kailangan ng mga salita. Marahan itong inilagay ang kanyang kamay sa likuran ni Weng. Isang kilos ng suporta at paggabay. Isinandal ni Weng ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ipinikit ang kanyang mga mata at nilanghap ang amoy ng ulan at ng bagong simula. Sa wakas, malaya na siya. Ang huling tanikala na nagkukulong sa kanya sa nakaraan ay tuluyan ng naputol. Saan mo gustong pumunta ngayon? Mahinang tanong ni Rafael habang dahan-dahan silang naglalakad palayo sa kaguluhan. Dumilat si Weng. Tumingin siya sa dulo ng kalsada kung saan ang kalangitan ay nagsisimula ng magpakita ng mga bahid ng liwanag ng bukang liwayway. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto kong umuwi, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Sa lugar kung saan nagsimula ang tunay na pagmamahal. At sa ilalim ng payong, sa gitna ng humihinang ulan, sabay silang naglakad patungo sa isang kinabukasang sila na ang magluluto at magtitimpla. 2 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon ng tagumpay at paglaya. Sa gitna ng maingay na syudad, sa isang maliit ngunit malinis na gusali, itinatayo ni Isabela Alcaraz ang isang bagong kaharian, ang kusina ng pag-asa. Hindi ito isang mamahaling restaurant na may mga kumikinang na dekorasyon. Sa halip, ito ay isang payak na sentro, isang bahay at paaralan para sa mga babaeng tulad niya na minsan ding naging biktima ng pang-aabuso, ng pagtataksil at ng panghuhusga. Dito, ang bawat babae ay natututo hindi lamang magluto, kundi bumuo muli ng kanilang dignidad at pangarap. Isang hapon, habang abala si Weng sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante kung paano wastong maggisa ng luya at bawang, ang kanyang paningin ay saglit na naglakbay sa labas ng malawak na bintana. Sa isang kalsadang punong-puno ng sasakyan at ingay, nakita niya ang isang gusgusing lalaki na abala sa paghuhugas ng pinggan sa isang gilid ng luma at madilim na karinderya. Ang matangkad na figura na may magulong buhok at nakayukong balikat ay malinaw na si Leandro. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at panghihinayang, isang anino ng dating mayabang na lalaking minsan ay umagaw sa kanyang puso. Hindi na nakadama si Weng ng galit. Ang kanyang puso ay payapa. Ang pagpapatawad ay hindi na para sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Pinatawad niya ang nakaraan sa pamamagitan ng paglimot at pagtanggap. Hindi na niya kailangang balikan ang lason, kundi hayaan itong maglaho sa dilim. Ang balita ay umabot din sa kanya na si Tricia, na nahatulan sa kanyang mga kaso ay patuloy pa ring nagdudusa sa loob ng rehas. Ang dati nitong ganda at kayamanan ay walang saysay sa loob ng bilangguan, habang si Doña Felicidad naman ay naging isang matandang mangangalakal sa palengke, pilit na ipinagbibili ang mga lumang kasangkapan mula sa kanilang minsan ay marangyang mansyon. Hindi na ininda ni Weng ang kanilang sinapit. Ang kanyang mundo ay naging mas malawak at mas makabuluhan. Tuwing umaga, ginagabayan niya ang kanyang mga estudyante sa pagluluto. Ang pinakamasarap na sangkap ay hindi kailanman matututunan mula sa mga libro. Paliwanag niya,
habang pinapakita ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Ito ay ang ating dangal, ang ating sipag, at ang ating pagmamahal sa bawat pagsubo ng ating niluluto. Si Manang Rosa, na ngayon ay malakas at malusog na, ay abala sa pagliligpit ng mga pinggan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinititigan ang mga bata na masayang kumakain ng mainit na tinola na niluto ni Weng. Ito ang kanilang pamilya. Isang pamilyang binuklod ng pagmamahal at paghilom, hindi ng dugo o kayamanan. Pagsapit ng dapit hapon, nang unti-unting lumabo ang liwanag at ang mga estudyante ay nag-uwian na, nanatili si Weng sa loob ng malinis na kusina. Ang amoy ng sariwang luto ay patuloy na sumasayaw sa hangin. Mula sa kanyang likuran, isang mainit na yakap ang marahang kumulong sa kanya. Naramdaman niya ang pamilyar na init ng dibdib ni Rafael. Ang kanyang baba ay dahan-dahang isinandal sa balikat ni Weng. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Hindi na nila kailangan ng mga salita. Ang bawat haplos ng kamay ni Rafael sa kanyang baywang, ang marahang paghinga nito sa kanyang buhok, ang tahimik na pagtibok ng kanilang mga puso. Iyon ang mga salitang nagpapahayag ng kanilang malalim at wagas na pagmamahalan. Ang kanilang pag-ibig ay hindi binuo ng drama o ng pagnanasa, kundi ng paggalang, pag-unawa, at paghihilom. Ito ay isang pag-ibig na dahan-dahang lumago, tulad ng isang halaman na kinailangan munang maranasan ang matinding init at ulan upang tuluyang mamukadkad. Niyakap ni Weng ang mga kamay ni Rafael na nakayakap sa kanya. Ang kanyang mga daliri ay marahang naglalaro sa balat ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lumang palayok na nakapatong sa mesa. Ngayon ay hindi na simbolo ng pighati, kundi ng tagumpay at ng bagong buhay. Si Isabela Alcaraz ay natuto ng isang mahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o lupain, kundi sa katatagan ng kanyang puso, sa lalim ng kanyang pananampalataya sa sarili, at sa kakayahang maging ilaw sa kadiliman ng ibang tao. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na kahit gaano pa katindi ang sakit ng kahapon, laging may pag-asa para sa isang mas magandang bukas. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na ang pinakamasarap na lasa ay hindi matatagpuan sa isang mamahaling restaurant, kundi sa init ng tahanan, sa pagmamahal ng pamilya, at sa kapayapaan na natatagpuan sa loob ng sarili. Ang araw ay dahan-dahang lumubog sa abot tanaw, nag-iiwan ng isang kulay kahel na kislap sa kalangitan. Magkayakap sina Weng at Rafael, nakatanaw sa bagong umaga na unti-unting naghihintay para sa kanila.